Okay. Good morning, everyone. Welcome to the series of Corditex webinar on Cordillera Weaving, and we are pleased to have with us Miss Ginny Lakay, an Isinay weaver who will talk about the revival of Isinay weaving tradition in Dupax del Sur. So, as we know, Isinay weaving has long been extant, no, for the past years since the 1970s, and we know of the last weaver Felipa Mayat, who last wove, no, the Isinay blanket, the ikat blanket, no. So this is now currently being revived after years of research. I've conducted research as well in the area, and we have worked with the Isinay advocates. And we learned that the Isinay weaving or the Isinay blanket, Uwes Pinutuan, is was one of the most coveted blankets in the Cordillera region. That was basically used as a blanket and also as a funerary garment. But this rich tradition was lost due to the tedious process and lack of interest of the young generation. So we now welcome this revival, no, through Ginny Lakay, who patiently learned the process in relation with her research and working with other ikat weavers from Ifugao and other parts in the Cordillera region. So without further ado, we would like to welcome Ginny to talk about this journey of reviving the traditional tattoos. So take away, Ginny. Okay, hello, good morning sa lahat ng nakikinig and bago lahat, thank you Dr. Annalyn Amores for thank you for inviting us Aruga and Movens and Isinay Weaving to share about our stories and also the revival of this revival story namin. So let's start na po, no. Okay. You have slides? Okay. Yes, here. Oo. Yung tumutulong kasi sa akin yung asawa ko because I don't know. Wala akong alam masyado sa computer. But this one, yes. Welcome sa talk ko. I am Jeannie Lakay. I am the master weaver of Arugahan Wovens. And right now, we are the ones who are reviving the Isinay weaving tradition. So before anything else, let's start with the video. Gusto ko lang po i-share kung ano yung nangyari nung pandemic and a little brief background of Aruga and also how we started the revival. Yung Arugahan Women, nagsimula siya because of baby wear. O yung bunso ko, baby wear ko. Yung baby wear, ibig sabihin, yung kinakarga mo yung baby na merong baby carrier. Can you put up the volume, maybe? Nakabalik sa kanya kasama. I am Jeannie Lakay. I am from Dupac del Sur, Nueva Vizcaya. And I am also the master weaver and owner of Arugahan Women.
Naisipan ko mag-leave because naghahanap ako ng baby carrier or baby wrap na gusto ko yung feel. Okay. Kumbaga gusto ko yung soft, gusto ko yung design din na gusto ko yung mga baby carriers na ginagamit namin. If hindi ko masyadong gusto yung kulay or hindi ko masyadong gusto yung feel sa katawan kasi mainit dito sa Pilipinas, di ba? So gusto ko medyo malamig siya sa katawan. Kahit nakabalot kami, gusto ko yung malamig pa rin. Nag-explore ako, nag-research ako about weaving. So, I came across PTRI or the Philippine Textile Institute of the Philippines. Pumunta ako doon, nag-tour ako doon sa facilities nila. Doon ko na-meet yung master weaver ng PTRI. Yung asawa niya gumagawa ng loom. So, ang ginawa ko, bumili ako agad ng loom from her kahit hindi ko pa alam yung name. Doon ako nag-start na manood ng maraming YouTube about weaving, magbasa about weaving. Trial and error siya hanggang sa nakuha ko na yung blend na gusto ko, yung softness na gusto ko na para sa aming dalawa ng baby ko. Naisipan ko magturo kasi dumadami yung orders ko. So, gusto ko i-multiply yung sarili ko. Kasi kung ako lang at ako, matatagalin yung mga orders, matatagalin yung paggawa ko. Since meron akong baby, hindi ako maka-weave or maka-hobby buong araw. Yung una, gusto ko lang magturo because gusto ko lang i-multiply yung sarili ko. Pero ngayon, gusto kong magturo is because gusto kong buhayin yung culture ng weaving dito sa Nueva Vizcaya. Yung weaving is an art. Kasi sa panahon ngayon, puro machine. Kasi art, expression yan, like yung painting, like yung music. Ngayon ko lang na-discover na yung art ko is I express it through fabric. Tuloy because it's a form of expression ng bawat culture. Katulad, di ba, yung mga siguro, pag nakita mo yung cloth nila, alam mo atin ng siguro, kailangan buhayin ang pagkahabi kasi it represents your culture, it represents your personality, and it represents a group of people. Send sila ng landscape, katulad din yung isang ginawa ko na ikat, precious sa akin ng sunset. So, yung light na inagay ko doon, ito yung color ng sunset. Like orange, red, black, yellow. So, yun yung mga inspiration ko. Or kung wala naman dinigay yung client, is yung inspiration ko, yung kahit ano lang, nature, patience. Kailangan mabuhiti kayo. Kasi it's not about just completing yung project. It is about your personality also. So, masyado siyang madumi, ibig sabihin, ganun ka rin. Parang it represents you also. So, ano yung finished product ng gawa mo, yun din ang magre-represent sa'yo. Ang tingin ko, gawang 59 na yun is infusion of yung traditional saka yung modern pinagsama. Kaibahan namin is that hindi lang kami nakastop sa traditional design or sa traditional color. Gawang isinay is very playful. It is very lively. Yung masarap sa mata.
Walang marinig daw. In region 2, puro matatanda na yung mga not-practice na sa fasting, but walang nagpo-continue ng Lagos City. Ako, kami, tayo lahat mag-commit para hindi lang sumigla itong Isinay weaving, kundi maging matagumpay na hindi lamang sa henerasyong ito, kundi para sa lahat ng henerasyon hanggang may nabubuhay na tao sa ibabaw ng mundo at hanggang merong Isinay na humihinga sa ibabaw ng mundo. Ang kultura ng paghahabi ay may kaugnayan. Yes. Hello. Sorry, ngayon ko lang nalaman wala pala nadidinig sa video. So, we're starting over the video so you can understand. Ito is product of creativity. Creative ang mga Isinay. Yung Arugahan Woovens, nagsimula siya because of baby wearing. So yung bunso ko, binaby wear ko. Yung baby wearing, ibig sabihin, yung kinakarga mo yung baby na merong baby carrier or any fabric na nakabalot sa kanya tsaka sa mommy. I am Jeannie Lakay. I am from Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. I am an Isinay. And I am also the master weaver and owner of Arugahan Woovens. Naisipan ko mag-weave because naghahanap ako ng baby carrier or baby wrap na gusto ko yung feel sa skin. Kumbaga gusto ko yung soft, gusto ko yung designs din na gusto ko. Mga baby carriers na ginagamit namin is hindi ko masyadong gusto yung kulay or hindi ko masyadong gusto yung feel sa katawan kasi mainit dito sa Pilipinas, di ba? So gusto ko medyo malamig siya sa katawan. Kahit nakabalot kami, gusto ko yung malamig pa rin. So nag-explore ako, nag-research ako about weaving. So I came across PTRI or the Philippine Textile Institute of the Philippines. Pumunta ako doon, nag-tour ako doon sa facilities nila. Doon ko na-meet yung master weaver ng PTRI. Yung asawa niya gumagawa ng loom. So ang ginawa ko, bumili ako agad ng loom from her kahit hindi ko pa alam mag-weave. Doon na ako nag-start na manood ng maraming YouTube about weaving, magbasa about weaving. Trial and error siya hanggang sa nakuha ko na yung blend na gusto ko, yung softness na gusto ko na para sa aming dalawa ng baby ko. Naisipan ko magturo kasi dumadami yung orders ko. So gusto ko i-multiply yung sarili ko. Kasi kung ako lang at ako, matatagalin yung mga orders, matatagalan yung paggawa ko. Since meron akong baby, hindi ako maka-weave or makahabi buong araw. Nung una, gusto kong lang magturo because gusto ko lang i-multiply yung sarili ko. Pero ngayon, gusto kong magturo is because gusto kong buhayin yung culture ng weaving dito sa Nueva Vizcaya. Yung weaving is an art. Kasi sa panahon ngayon, puro machines. Kasi di ba yung mga art, iba-ibang expression yan. Like yung painting, like yung music. Ngayon ko lang na-discover na yung art ko is
I express it through fabrics. Kailangan siya ituloy because it's a form of expression ng bawat culture. Katulad, di ba, yung mga Igorot. Pag nakita mo yung cloth nila, alam mong gawa to ng Igorot. Kailangan buhayin ang paghahabi kasi it represents your culture, it represents your personality, and it represents a group of people. Magsisend sila ng landscape. Katulad yung isang ginawa ko na ikat is nag-send siya sa akin ng sunset. So, yung kulay na linagay ko doon is yung color ng sunset. Like yung orange, red, black, yellow. So, yun yung mga inspiration ko. Or kung wala naman binigay yung client, is yung inspiration ko, yung kahit ano lang, nature. Patience. Kailangan mabusisi kayo. Kasi it's not about just completing yung project. It is about your personality also. Hindi siya pulido, masyado siyang madumi. Ibig sabihin, ganun ka rin. Parang it represents you also. Kung ano yung finished product ng gawa mo, yun din ang magre-represent sa'yo. Yung mga tinuturuan ko ngayon, ang tingin ko sa mga gawang isinay ngayon is infusion of yung traditional tsaka yung modern pinagsama. Kaibahan namin is that hindi lang kami nakastuck sa traditional designs or sa traditional colors. Ang gawang isinay is very playful. It is very lively. Yung masarap sa mata. Part of the LGU, we are giving support to you in the 2021 budget. Makakaasa po kayo sa aming 100% na suporta in terms of tourism, culture, and arts. We do believe that your objective of having this activity is very noble, so rest assured, St. Vincent is your partner. Thank you very much. Advantage nyo pang isa, may mga bata kayo, which none of the loom weaving associations in Region 2 have. Puro matatanda na yung mga, not that it's not a bad thing, but walang magko-continue ng legacy. Kami, tayo lahat, mag-commit para hindi lang sumigla itong isinay weaving, kundi maging matagumpay na hindi lamang sa henerasyong ito, kundi para sa lahat ng henerasyon hanggang may nabubuhay na tao sa ibabaw ng mundo at hanggang merong isinay na humihinga sa ibabaw ng mundo. Ang kultura ng paghahabi ay may kaugnayan sa identidad ng mga isinay. Sa mga sinuunang literatura ay kinikilala bilang ang mga pinakamagagaling na manghahabi noong unang panahon na higit kinikilala ng mga ibang katutubong pangkat dito sa Cordillera. Ako po si Mary Grace Amador Magbanwa, taga Dupax del Sur, Domang. Ako si Evelyn Castillo Erese from Manggayang, Dupax del Sur. Ako po si Engelbert B. Amador. Ako po ay 16 years old. Nakatira po ako sa Barangay Domang, Dupax del Sur. Hi, I'm Josh Borromeo. I'm from Barangay Balsay in Dupax del Sur.
Gusto ko pong mag-aral ng weaving para matutunan ko rin po ang paggawa ng mga tela, ganun po, and then mga clothes. Gusto ko matutong mag-clothing at the same time makatulong sa culture. Ako'y nananahin na pero gusto ko pang matuto ng pag-weave o paghahabi para madagdagan pa yung kaalaman ko tungkol sa pananahi. Yung mask na to, sarili na nilang designs yan. Sila na yung nag-innovate, sila na nag-experiment, and lumabas sobrang ganda. So, yes. I am a young weaver passing on the weaving technology to my fellow Isinays who are young and old. I taught them the weaving technology, but also taught them how to innovate and adapt. I am proud of my weavers. They showed the eagerness to learn. Gusto ko matutong mag-weave because gusto ko maibalik ang culture ng Isinay weaving. Isa ito sa mga pinagmamalaki ng Isinay culture. Gusto kong maibalik yun sa generation natin. Ang pinakamasaya sa paghahabi, yung tipong alam mo na yung pattern, yung pagkasunod-sunod, tapos nakikita mo na yung design. Yun yung pinakamasayang part sa paghahabi. Ang masaya sa paghahabi is pag natapos mo na yung wini-weave mo at makita mo na yung product mo, which is ito. I'm so happy kasi nga natapos ko tong na-weave. So, napaka-grateful ko kasi yung mga natutunan ko, ibinahagi sa akin ni Ma'am Jeannie is na-i-apply ko na. Kung sa Europe meron yung tinatawag na Renaissance period, siguro ito na yung Renaissance natin ng weaving. I'm happy that you decided to come home. Pero kung hindi sa COVID, hindi nakulong si Jenny dito sa Dupax, wala ito. Okay, Jenny? Kailangan po para maging magaling na weaver, isa puso mapagtrabaho mo po. Ang paghahabi talaga, ma'am, mahirap kasi kapag mayroon kang isang mali, parang mali na lahat. Nung nakagawa na kami, ma'am, ng ganito, talagang sobrang tuwa ko, ma'am, kahit mahirap. Pero kapag alam mo na, wala na yung hirap. Lahat naman ng work, mahirap at first. Pero kung bibigyan mo siya ng puso, yung work na yun is mapapadali. Dapat alam mo po lahat ng sakit ng looms mo, dun sa may shaft, sa may heddle, sa may reeds. Dapat alam mo kung ano yung mga mali nila, yung sakit nila. Alam mong pagsunod-sunodin kung ano yung dapat gawin. Pag kino-compare mo kasi yung product natin sa ibang weavers, siguro masasabi ko is originality. Ang gawang Isinay po kasi is traditional color which is indigo po, yung sa Isinay. Yung makukulay po kasi, ito na po yung parang the new generation pa po. Masayang kulay po. Future ng weaving dito sa Pilipinas kasi nagiging uso na siya. Mas curious na yung mga kabataan ngayon sa weaving. Meron din mga programs ginagawa ang Philippine Textile Research Institute dito sa Pilipinas. Ang plano nila is makuha lahat ng raw materials dito sa Pilipinas para maging sustainable ang weaving. Tingin ko very bright yung future ng weaving dito. Hello. Ayan, sana na-enjoy niyo yung first video. Marami pa tayong videos to show. So, yes. Doc Ikin, may i-share po kayo? Yes.
Okay, thank you, Jeannie, for that wonderful video, no, dun sa inyong Arugahan Wovens. And we're happy to hear that there are many weavers now, no, in Dupax. So, would like just to give a background, contextual background of this talk, no. We wanted to show yung tinukoy nila doon sa uh, video kanina about the Isinay blanket. Ito po yung Isinay blanket na na-weave ni Lola Felipa Mayangat Castillo in 1978. Now, this is na at the Parish Church of Saint Vincent Ferrer, no? Church doon sa Dupax at may bagong museum doon. Nandun na siya, no? Naka-display na siya. And then we just want to mention about this particular blanket was shared, and it was a traveling blanket across the Cordillera region. This is one of the oldest photograph of that blanket, no? Na shared doon sa Cordillera, like in Bauku Mountain Province, in Ifugao, and other Ibaloy and Kankanaey speaking peoples in the Cordillera. And dun din sa Ifugao, no, very vibrant, no, very rich yung kanilang weaving, no, sa part in Kiangan and also in other places in Ifugao. So just to show that very significant Isinay blanket, no, before we hear the talk of Jeannie. This article I wrote in about the Isinay blanket, itong signifying kinutian, no, blanket, which is actually available online. You can actually download that. Okay, so that's my sharing, no, before we can start with Jeannie's talk. Yeah. Okay, so how do I get out from this one? Hold on. By the way, may movie din, may documentary na nagawa din tungkol dito sa ikat ng Isinay, no? So, traditions, no, by Habi, no? Oo, yung Mahalina Foundation. Oo. I think Doc Ikin, pinapakita nila sa if you visit Ayala Museum, andun yung documentary. So if you want to watch it, punta lang kayo sa Ayala Museum, then continuous lang na pinapalabas dun sa small TV beside the blanket na naka-display doon. Okay, hold on, Jeannie. I cannot get out from this screen. Okay, so I exit. Okay. Okay na? Yes, okay po. I'll continue with my talk. So okay. Maybe you can put your screen on full. Yeah. Okay. Okay, my intention to learn to weave was because of my son, because of my dream to wrap my son around me in a fabric I made. So what I did was I researched. Saan ba ako nag-research? Nag-self-taught ako. So parang pumunta ako sa YouTube, sa mga forums, yung mga weaving group sa Facebook, yon, nangungulit ako doon. I studied, meaning I went to bazaars, nangungulit ako ng mga weavers, and then went to PTRI, and then I practiced. So paano ba ako nag-practice? Like I mentioned dun sa video kanina, bumili ako ng sarili kong loom na wala pa akong idea how to weave. Because I learn while doing, kaya mas madali sa akin na natutunan ko yung tilar or yung floor loom na sinasabi nila. So that's where I started to learn how to weave, is by trial and error.
So, ayan. I started to weave custom-made baby wraps kasi we have a group in Facebook, the Baby Wearing Philippines. So, mga 70,000 members na nandun. So, what's nice about it is that modern moms are already trying the traditional way of carrying the baby. So, what I did, because of the many benefits and joy I experienced in baby wearing, I became an advocate and a licensed baby wearing consultant para mas credible ako. So, kumuha ako ng mga courses about proper baby wearing, and I started teaching also, and I started to be of service to others. So, here is also a short video of the benefits of baby wearing. Siak ni Ramona Yumul. Higak hi Annalyn Castañeda. Sa Kansileya, Quiapas. Siak ni Amayda Sotero. Mildred Calce, ma'am. Septem Calce po, ma'am. Siak ni Mrs. Priscilla Caldito, nga taga-Ganaw do Pax del Sur. Istoryak ti panggep iti aban. Mas nakarelax ti pag-uba ti ubing matrabahom pa iti matrabahom kasi iti ugali iti igurot. Makatulong kanyak ti panag-aban, mabalin ka nga ag-ugas, so habang abam-abam nga di ubing, aramidem ti agbantay ti ubing habang tatrabahom di trabahom at a time. Hangay nga masapul nga adati agbantay ije ubing saka mabalin nga agtrabaho. Hay aban makatulong ni higak mabalin ni makaublaak de hagap manwalis manluto no hinaadom hiya anak pe kaabaan no paugit koy uma. Tada adom ni ina itrayongo ipadahayo at say mapadahyongo ya kayah niya pangagdin uma. Makaubla kayo. Makatulong sa kanti aban, abaak nga kasi din na naka-stroller, naka-walker or naka-ilapag mo sa baka pa'y matgas or itugtog, mabukulan or maigasgas. So may mayat na sa kan, abaak na tan, ta at least hampan tiak nga, comfortable ak pa'y no, adak kayan madanagan, no in kaksis yasin, in pulalay ko sa. Awisok na ida ay manusar abos si aban, ta at least may mayat ti uban, ta this pa na idudakot ang sikawadan wadangay wadan sikalata ini ginamon. At least no din aban no inaaban mo mariknam pa ngay din ayat mo sin anak mo ay uray no marigrigatan ka marlaglag-anan mo lang or marigrigatan no wadan sikadin baby. Makatulong kanyak ti panag-uban gap tano alati trabaho pabalin ko nga aramiden tinog ti balay babantayak mo lang jay dadong mga anak ko. Nalakak nga padidiyan dito yung anak ko, tapos nalakak siya mga paturugan mo nakaaban. Mas asidag ti nirik nanti ubing kanya kasamit jerik nak iti ubing. Maaramid mo, kayat mo nga aramidin iti unig iti balay, makatulong kami nga father iti asawa mi. Kas lalab mo nga lab ti anak mo, no kasjay hamo nga ibati jay kwarto nga agmaymaysa hamong ibati ijay kama nga agmaymaysa jay anak mo ta kasjay nga talaga ti bilin ti ninunumi nga igurot. Ubaan mi ti anak mi tano iti kastangay ket napudot king ka ken lab nga lab na ka jay anak mo no dumakkel habang nga dumakdakkel. Ay syempre super close ni Higa.
Anya nga iti nagdumaan na jay siyahan nga naaban jay duwa kat dahil din sakot na aban. Tikas lada nga nagdumaan nga ikot ko. Ajay duwa handa unay nga close kanya. Ito kasi yung huli mas malambing. Kananda ka ihahag, kananda ka embrace. Para kanyak ma'am, mas napinpintas nga amag daytoy no kaysa day dati nga usarak nga ubanta kano ag banking ni bebe kasto ko pa lang i-balance ko si bagi mi nga duwa. So nga para kanyak napinpintas daytoy nga uban. Daytoy na puskol, komportable nakadakat kanyak ni bebe tas atidog ngay mayat nga aduti pakausaran nata atidog. Mabalin mo nga baliw-baliwan no kayat mo di single mayat mabalin lata no kayat mo ti kastoy nga aduti kuana may mayat na lang. Dagijay dado mga parents lalo dagijay han nga igurot ket napintas ko mga kasyeti aramiden dati anak da. Nakauba ka ti ubing no breastfeeding papadidi ngay ket nakagalot latta jay ubam kanyam. Haan nga dijay no kas pagarigan na i sakam ngay ket na ibatam jay ubing na tinagan. Jay ubing nakagalot latta jay uba nga komportable jay ubing nga agdididi kanyam nga ina. Jay ti kasla nga kapintasan na kanyami nga igurot nga uba ti anak mo nga nakagalot king ka. Talaga nga tradisyon mi nga igurot di jay. Ayan, just like the Igorot also and all the other tribes here in the Philippines, we also practice baby wearing. So, yun, kaya gusto ko i-share sa inyo yung yung docu na yun kasi it's the foundation talaga of how I started weaving. So, dun talaga yung nag-motivate sa akin to start the weaving. And sa totoo lang, I didn't know na meron kaming weaving sa Nueva Vizcaya, sa Dupa, particularly sa Isinay. So, pandemic came, kasi I started nung 2018. Tapos when pandemic came, yun nga, nakulong kami sa Dupax del Sur because 0 cases pa dun sa Dupax nung time na yon. Then, that's when I learned about discover our tradition of Isinay weaving. So ito yung mismong blanket, Doc Iking, ito na yung mismong blanket dun sa na naka-display sa ano nga yan? Sa San Vicente, yung museum nila doon. So this is the actual one already. So you can visit yung museum dun sa Dupax del Sur. So doon, kwento sa akin lahat ng mami ko, si Virginia Lakay, that we have mga weavers pala ang Isinay. Kasi growing up, no one knows about weaving na doon sa Dupax. Wala rin ako nakikita mga looms doon or mga matatandang nagwi-weave. Because the last weaver na nag-weave dito sa blanket na nakikita nyo ngayon sa screen ninyo is Lola Felipa Mayangat. She was the last known weaver of the Uwes Pinutuan. Noong 1970s siya na she passed away noong 1970s and sadly hindi niya na pasa yung weaving tradition sa mga next generation, sa mga anak niya. So since noon nawala yung weaving dun sa Dupax del Sur. And that time, na-discover to ni Doc Ikin kasi that time nasa Dupax del Sur sila. They were studying and reviving yung Isinay dictionary na meron na ngayon. So, but during that time, nung na-discover ni Doc Ikin to, nasa church lang to na nakatago somewhere. And then, yun, kailangan ilabas kasi it is part of the Isinay history. And then, at least, andito na siya, nakalabas na rin siya. And since nung pandemic, I found out that I was the only weaver na existing dun sa Dupax del Sur, dun sa Isinay. So, that's when I started, may lumapit sa akin noong 2020 na isa sa mga Isinay advocates
member si Mama doon, they wanted to have they want to pass the weaving technique. So kailangan magkaroon ng workshop. So lumapit kami doon sa governor, and then we presented our idea na magkaroon kami ng workshop kahit may COVID. So pumayag naman siya, and then at least from then on, meron ng existing weavers dito sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. And also what we call our Isinay weavers ngayon. So may existing na talaga na weavers dun sa Vizcaya. Oh, here's another video. Ito naman yung workshop video na ginawa ng tourism ng Nueva Vizcaya. So ito medyo may history to. Ang kultura upang ito ay pangalagaan at pagyabungin ay dapat ito ay kasalukuyang nagpapatuloy at hindi namatay. Ngunit ang katutubong Isinay, kasabay ng marami sa kanilang kultura, ay patuloy sa pagsisikap ng muling pagbuhay, pagpapanumbalik at pagpapasigla ng kanilang kultura at pagkakakilanlan na nakahimlay sa baul ng kanilang alaala. Gumagawa ng sariling eeng o kasuotan, ang kanilang indong o bahag, tapis o saya, bunbun o headdress, at higit sa lahat ay ang paggawa nila ng prestisyosong uwes pinutuan o kumot na pambalot sa yumao na tanyag at kilala sa mga katutubo dito sa Cordillera. Ang huling paghabi ng uwes pinutuan ay naitala noong 1978 na hinabi ni Ina Felipa Mayangat Castillo, at sa loob ng higit na 4 na dekada ay tuluyang iniwan ang kulturang ito. Marahil ang nagdaang 4 na dekada ay hindi ganoon kahabang panahon upang sabihin tuluyang wala ng alaala ang kasalukuyan sa kulturang ito. Ang pagkawala ng kultura ng Manabe ay hindi naganap sa loob lamang ng 4 na dekada. Ang pagsisikap ng muling pagpapanumbalik ng kulturang ito ay sadyang mahirap at nangangailangan ng iba yung pagsisikap. Ngunit habang buhay ang mga Isinay ay may pagkakataon para dito. At marahil, ito na ang panahon ng pagkakataon. Ayan, tinap ko na kasi dun sa part ng video, yung next na part dun sa video is the workshop itself na ginawa namin, which you saw dun sa pinakauna kong video na pinakita.
So, next. Okay, ayan. Hindi ko makita. Yan. I started teaching others in our town how to weave. And I need to learn more techniques and styles of weaving. Medyo makulit ako. So I learned also the inkle weaving, the card weaving also. Ito, the backstrap, tinuro din nila to sa Kiangan, Ifugao sa amin nung nagkaroon kami ng ikat workshop with Doc Ikin and also the Kiangan weavers. So I learn, apply, and teach, meaning I learned again. So learning this time, may nagtuturo na sa amin, mga weavers ng Kiangan, Ifugao. And then I apply, and then tinuro ko rin ulit sa mga weavers ko dun sa Dupax del Sur. Kasi some of them hindi nakasama dun sa weaving workshop namin. So I had to apply muna sa sarili ko kung paano nga ulit. I have to practice, and then when I practice enough, doon tinuro ko ulit doon sa mga weavers ko doon sa Dupax. This time wala na masyadong documentary about it kasi meron naman akong mga weavers doon na matuturuan na agad-agad. So there. Yan. Ngayon, nakikita niyo sa screen, this is the indong. Yun, indong, which is the bahag. Ito na yung wini-weave namin ngayon. Ito yung pinagpa-practicean namin to weave. This summer ko lang tinuro ulit sa kanila. Then, yan. Soon enough, meron na rin kaming mga mga indong, mga headdress, mga ganon. Naikat already yung technique na ginagamit, and also backstrap. So I'll share some of the pictures since wala naman akong documentary from the Mahalita Foundation. I will share the pictures I took na ginawa namin sa Kiangan with Doc Ikin. Ito, it's a slideshow. So the first, meron na ba? Okay na. Yan. This is a slideshow. Yung first day namin, tinor nila kami sa Ifugao Museum para makita namin yung mga different fabrics na nasa museum nila, nagawa ng mga Cordillerans. So, saan na? Here. Yan, ito yung mga traditional attire nila, yung mga gawa ng mga taga-Kiangan, Ifugao. Yan. Yan. Ito yung mga different indong, different bahag. Ito gawa ng Isinay. So this is the Uwes Pinutuan, naka-display sila doon. Ito yung son ko, si Fonzie, sinama ko siya sa workshop para malaman din niya, at least meron siyang background. Malay mo, gusto din niya maging weaver someday. So here, trigger happy ako sa mga nakikita ko dun sa museum kasi ang daming mga fabric. So para akong nasa Disneyland nung time na yon. So parang ang dami kong pinicture na mga nasa museum. Maganda sa museum nila. You should visit their museum in Kiangan, Ifugao. So may mga jewelries din sila. Yan. Marami akong pictures na nakuha. Teka lang. Here, different belts. Yan. Ang ganda. Ito may mga may mga beads and mga sequins. Yan si Ate Kat. One of the natural dyers. Marunong siya. Magaling siya sa mga natural dyeing. So, yes. Here, mga ikat blankets. Yan, si Mary Ann, yung kasama ko yung naka-blue, she's one of the weavers ng Isinay na sinama ko. Sinama namin dun sa Kiangan para at least first hand din niya
first hand din niya matutunan yung kung paano gumawa ng ikat para may kasama na rin ako ng revival. Ito, this is the tying process para mag-resist yung dye, yung hindi magda-dye yung mga colors. This is one of the steps kung paano gumawa ng ikat. Yan, here, mga backstraps mga to. When you look at it, when you look at how ginagawa ang ikat or yung backstrap, medyo parang mahirap siya. Pero if you learn it step by step, matututunan nyo lang din yan. Madali siya, pero matrabaho siya. So, kailangan lang ng practice and practice. Ito, cotton, Philippine cotton ba? Yan, here are the different weavers na kasama namin. Si Ate Cathy from Baguio. Ayan. Asawang Doc Ikin, ayan. Ito yung, this is the weaving center kung saan kami nag-aral ng weaving. So, makikita nyo different looms. Andyan lahat ng mga bagong gawa nila. Yung mga thread na ginagamit nila. Ito sa gitna, ito si Master Weaver, si Lola Benita. Siya yung pinaka-head na nagturo sa amin dun sa ikat weaving. Ang ganda ng mga gawa niya. Ito yung gawa niya to. Siya mismo gumawa niyan. So parang makikita mo kung gaano siya ka-master. Kung bakit Master Weaver ang tawag sa kanya. Here, yan. That's the backstrap loom. Yan. During this time, ang tawag namin sa step na yan, yung iniikot yung pinagsasama namin, ginagawa namin two-ply yung thread. So, iniikot namin into a ball kasi gagamitin namin sa warping. So, yan, tumutulong. Yan, si Lola Benita yung nasa gitna. Tapos si Lala, siya is one of the Isinay weavers also. Tapos yung nasa kanan yung anak ko, si Fonzie. And then here we're starting to warp na. It's the warping step already. It's the first step. Ito dito sa mga pictures na to pinapakita ni Doc Ikin yung mga old fabrics. Doc Ikin, naka-display ba to sa ano? Naka-display ba to sa Baguio, sa Cordillera? Naka-storage itong old. Oo. Yan. We were fortunate enough na pinakita sa amin ni Doc Ikin kasi talagang, yun nga, hindi siya naka-display. Tapos ang gandang tignan. Very, parang, ang ganda niya talagang tignan. Hindi nakikita sa camera, sa picture, yung tunay niya na kulay. If you see it personally, talagang ang ganda niya. So, punta lang kayo kay Doc Ikin if you want to see it personally. Here is the warping method. Yan, warping process pala, step. So dito, you need 2 people to do the warping. Isa, yung nakatali dun sa backstrap. Yung isa, taga-abot dun sa likod ng loom. Yung dito, yung malapit sa window, yan. So, and this is the tying process already. It's where you tie yung design para pag linagay mo na sa die, hindi siya yung natalian hindi makukulayan. So this is where the design is. During this time ang ganda kasi when they were doing yung ginagawa nila yon, kumakanta sila sa mga kanta ng mga Cordilleran. So yan. Ito yung dyeing process which takes siguro mga 1 hour. Yung ginagawa nila Marcelino dito, binababad muna nila, winawash nila yung yarns muna para maalis yung residue ng mga yarns na pwedeng
anong tawag doon? Yung para makahinder sa pagdaday, sa pagkapit dun sa yarns. So we have to wash it first. Yan, we have to wash it first, and then after that, idaday na, ibababad na siya dun sa dye bath na tinatawag. So lulutuin talaga yung yarns. Yan yung ginagawa ni Marcelino. Yung ginamit namin dito na dye is indigo yung color. Wala kaming time to do the natural dyeing, which is another workshop in the future. Sana magkaroon, Doc Ikin. And yung ginamit namin dito is synthetic dye muna, just for the sake of kung paano, ituturo lang sa amin kung paano yung process na yan ng dyeing. So, siguro mga 1 hour na nakababad. And then after that, we rinse the yarns hanggang mawala yung bleeding or yung dye, hanggang clear na yung yung water. And then medyo masalimuot yung pag-rinse. So we have to really remove the color na excess colors. So, yun, linalagay namin sa sabon para maalis yung yung bleeding. And then after that, we hang it. We hang to dry under the sun. Yan, yung hawak ni Mary Ann, si Mary Ann. We hang to dry under the sun para mag-dry siya before we put it back dun sa loom. Ito, may konting performance from one of the elders. Yan. Ito si ate, yung naka-black, si Divine Balangto. Siya yung anak ni Lola Benita. So magaling din siya. One of the master weavers din siya. So ito na yung gawa ni Ate Cathy. Ito na yung na-dye niya. Ayan, ang ganda na ng design. So yan. Careful lang sa pag-dye kasi na yung nakukulayan yung sa kamay. So during the workshop, we have a lot of interviews and also entertainment. Kasi para siyang fellowship while having the workshop, para siyang fellowship na nagkukwentuhan kami. And lahat ng nakikita ninyong tela dyan sa background is gawa na ng mga Ifugao, gawa na ng mga sa Akyangan weavers, which is ang sobrang ganda. Kaya very fortunate kami na they're bringing back the weaving tradition. Parang nag-full circle siya. They during the early days, kung yung Isinay ang nag-share ng weaving technique nila, nag-full circle na ngayon. We forgot about it and then sila nag-thrive sa weaving. And then binalik ulit nila sa amin, which is excited kami kasi talagang ibabalik sa amin yung yung dati naming nakilala kami. So ito na yung gawa namin ni Mary Ann. This is the design na namin. This is our project, kaming dalawa. So here si Manang Ana, ano pangalan? Si Manang Kat. Si Manang Kat. Ay, si Manang Ana, oo. Siya yung gumawa. Ito, sa kanya to. Ito yung indong na tawag. Ito yung bahag. So, yung first project niya, namanghanga ako na nagawa niya agad yung yung indong. So, here, yan. Pagandahan kami actually. Pero ang daming magagaling. So here pati yung mga staff, sinubukan nila kung paano mag-weave. Ang maganda sa workshop, I look forward lagi sa mga workshop kasi sharing of stories siya. Aside from sharing of skills and talents, it's also sharing of stories about yung mga experience namin sa weaving, about sa culture, kwentuhan about kung anong ibig sabihin ng mga symbols. Tapos very fortunate din kami na andun si Doc Ikin who will be able to share about the history and yung mga meaning talaga ng mga symbols.
So, andun siya to guide us. Kasi all we do is weave, yon. Pero yung research yan, si Doc Ikin yan. Ayan. Yan, yung mga project na to naka-display sa sa Cordillera Museum. Diyan sa UP Baguio. Yan. There was a time na nawalan din kami ng kuryente dito, naalala mo, Doc Ikin. So, pero still, kasi 3 days lang yung, imagine 3 days lang, Doc Ikin, yung natin, yung workshop natin, and we were able to finish everything. I think this finished products ay na-exhibit sa iPad Center of Kiangan, Ifugao. Not in the Museo Cordillera. But, Hindi sa Museo Cordillera. Okay. No. Yan, ito yung teacher ko, si Ate Stephanie. Siya mismo yung turo sa akin. So here, may awarding kami because mahirap talaga yung ginawa. Mahirap siya. Mahirap yung yung workshop, pero at least it stuck to me kahit 2 years na nakalipas after the workshop. So yan, masaya din siya. Ayan. So, puputulin ko na kasi medyo mahaba na. Ang dami ko talagang, mahilig talaga ako sa pictures. And then, yan, now, ito yung recent, recent project ko sa ICAT. Now, I am applying all of the techniques in my hand-woven creations. Just creating a new take based on the old designs and ways, trying to make my own identity and design as an Isinay weaver. So, ito yung latest na ginagawa ko ngayon. Tinanong ni Doc Ikin bakit ako puyat or gising pa ako na madaling araw. Ito yung dahilan kung bakit. So, now, meron na kaming mga infusion ng designs ng ikat, ng inkle weaving, ng backstrap, ng loom weaving. So, parang yung itsura ngayon ng Isinay weaving is infusion ng lahat ng natutunan ko, na tinulungan ako ng mga tao, ng mga weavers, and then yun yung mga techniques na pinagsama-sama ko. So here are some of the finished products or the na mga nagawa na namin. So I'm happy na meron na talagang working na, may process na kami, may system na kami dun sa Dupax, and yan, ito inkle weaving to. So parang na-share na. Ayan, this one is inkle weaving or the card weaving. Ito naman, frame weaving. So, may mga workshop kami dyan sa Dupax del Sur. If you want to go, we will teach you this one, frame weaving, kasi mga lang yan, mga ilang oras lang yan tinuturo. Yan. Since religious ang Dupax, gumawa din ako nito. Yan. So, makikita ninyo sa mga products ng Isinay weaving or sa Aruga is yan. Lahat na ng mga techniques makikita nyo dun sa mga products namin. So, ito yung tilar or yung floor loom. Yan. Ito yung Isinay namin, attire. So, ito yung mga weavers ko. Pinag-model ko din sila kasi gusto rin nila. So, here. Ayan. May mga mommies. Yan. Pinapakita nila dito na yung ibang ways ng mga Isinay, like yung yun nga, kasi marami kaming rice field doon. So
mga ano kami, mga rice field farmers, mga rice farmers kami sa Dupax. Yan, syempre hindi mawawala yung coffee. Ay. Ito yung entry ko. Ito, cotton. Ito. Yan. Ito yung hawak ko dito is very symbolic. Ito yung binigay nila Doc Ikin, nila Marlon na ano, indigo cuttings, ay indigo, ano nga tawag doon? O basta plant na siya. It is very symbolic kasi dati maraming indigo dun sa Dupax. So parang it is passing on again, bringing back. Parang binabalik nila sa amin yung ano, binabalik nila sa amin yung seedling, which is bahala na kami na palakihin or payabungin. So there's. I hope you enjoyed my talk. That's lahat na yon yung talk ko. And I hope you enjoyed yung kwento namin. Yun na po, Doc Ikin. Okay, thank you very much, Jeannie, no, for that wonderful presentation. Okay, so that's very interesting how this tradition, no, although like I said earlier, it was extant, but there's a seed, no, na naitanim, and now it's going to have this kind of reviving the weaving of Isinay, no, and then now it's taking into its modern form, combining tradition and modernity, no, in your output. So we would now like to welcome our participants to this webinar. If you have questions, you can type in, or we can allow you to talk, no, for this webinar. Okay, so how does it feel? Ako naman na mag-start. How does it feel na meron ng masasabing Isinay weaving in that part of Dupax? Because we all know na itong Isinay blanket is the most, like I said, it's the most coveted blanket, no, in the Cordillera. In fact, it traveled to the rest of the region. And then they were also collectibles, no. We found some samples of these old ones in various museums in the US, and there's also in Europe, no. Do you plan to weave an Isinay blanket in the future, like a similar one or a close to the 1970 blanket that was woven by Lola Felipa? Yes po, Doc Ikin. Talagang, kaya we started dun sa Indong muna kasi medyo maliit pa yun eh. So, we are now, since we are practicing yung process muna para hindi kami magkamali. Kasi dun sa weaving, nalaman ko na every step dapat perfect siya kung ayaw mo magkaroon ng problema sa huli. So that's what I learned about weaving. So pag may mali dun sa first step, hahanapin ko na muna bago ako pumunta sa second step. So what's happening now dun sa Indong na ginagawa namin is marami kaming mali, which is okay. So we started dun sa Indong, and then pag na-master na namin, or at least alam na namin yung step by step without thinking too much, then that's when we will start doing also the Isinay blanket. And kaya tinuturuan ko din yung ate ko, si Dayan, kasi I want her to be part of it also dun sa reviving. So talagang malapit na. This year, I think masisimulan na namin yung ikat, yung Uwes Pinutuan, which we are very excited also. Oh, excited din ako. I'm very pleased to see the photograph of you and Dayan weaving the Indong, no? Kasi sabi ko, sana magawa, no, ng Isinay yung Indong talaga, no? So it will have a full cycle ng revival from, retrieving the work,
no, the data from the archives. We brought it to Kiangan, who's now the Kiangan Weavers Association, led by Marlon and the local weavers there. So sila talaga yung nagpatuloy, no, and very vibrant. And this is shared to weavers, no. Used to be Ikat weavers, ang Isinay, ang Bauco, and Bontoc Mountain Province. That's why in the last workshop there are we had representative weavers, no, from the communities, no, and then eventually Isinay. So I hope ma-revive talaga yung blanket na yan, no? Oo. Yeah. So may I ask, what is the reaction of the community reviving this? Ano naman sila, parang syempre yung mga modern people ngayon dun sa Dupax, parang normal lang sa kanila na merong weaving and all, pero yung mga nakakaalam talaga about the weaving, excited din sila. Gusto nila, ako personally gusto ko nga na when I pass on already, meron akong sariling blanket, then gusto ko may gagawa for me, I hope. And then sa church naman, very sila ngayon, very anong tawag doon? Very supportive when it comes to the weaving. Nagpapagawa nga sila for papagawa sila ngayon ng ikat na ilalagay dun sa mga yung pang funeral para sa mga sa future dead, mga future people na na that will pass on. So nagpapagawa sila ngayon. And then yung mga elders natin, gusto na nila, kinukulit na nila ako actually na gumawa ng Isinay blanket na pwede namin itabi dun sa museum, dun sa gawa ni ni Manang Lola Felipa. Yeah. So, okay, the next question is, what are the challenges that you encountered, no, in the process of reviving the Isinay weaving tradition? First of all, yung mga weavers, kasi some of the weavers I taught already, nag-move on na sila, lalo na mga students. During the time na may workshop kasi mga online students sila, so they can afford to work weaving. Now wala na sila kasi yun, medyo naging busy sila sa school work nila and all. So medyo nababawasan na yung weavers namin, pero we still try to find new weavers na that will continue to work with us. And also meron pa yung natural dyeing, Doc Akin. Medyo natatakot pa ako sa natural dyeing kasi ayoko mag-fade yung color. So I want to have more knowledge on how to do the natural dyeing properly. So yun po yung isa sa mga challenge. Tsaka cotton. We need more cotton. Medyo mahal yung mga cotton ngayon, cotton thread. And we know naman yung polyester hindi nag-absorb ng dye yan. So we need more cotton. We need more cotton farmers para mag-produce ng cotton thread for us. And then ano pa ba? So far yun lang naman po yung yung mga challenges. Siguro also, the last thing na lang is syempre market. Kailangan marketable yung mga ginagawa namin para tuloy-tuloy din kami, para may tuloy-tuloy din na may sweldo, may work yung mga weavers natin doon sa Dupax. Yun po. Okay, so yeah, weavers na yung nasabi mong problems, the commitment of weavers to continue. And then second is the materials, no. We know that we have scarcity of cotton threads. I know that the PTRI is giving out some cotton for local weavers to test nga, no. In fact, we have extra from Corditex. We can give it to you to start. And then natural dye. Okay, so yung natural dye medyo may we need science also there to understand yung process para hindi mag-color fast. And then the last one is marketing, no. So yun yung mga, well, that's again, no, if you talk to other weavers, that's the usual problem also that they encounter. But siguro meron na ring kaunting intervention dyan from government or private institutions to assist our local weavers. Okay, so
let's see what we can do about that, no? Mm-mm. Okay, so in terms of let's go back to the planned, no, revival of the blanket, Isinay blanket. Do you intend to use pure cotton or a combination of, or do you want to replicate the same blanket from Lola Felipe's last hand-woven blanket na 1970? The plan is, the first blanket we'll be making is dapat pure cotton talaga siya. Tapos, kung kaya namin talaga i-replicate namin kung paano yung ginawa paano yung ginawa niya. Kaya meron akong sariling blanket, yung in-order ni Mark from Kiangan, yung kuya ko. So, parang nasa akin siya ngayon. So, tinitingnan ko yung design, tinitingnan ko kung paano nila tinali and all, para talagang at least kung kaya kong i-replicate ko talaga on how Lola Felipa did it. Tapos, siguro, after that, kung na-replicate ko na, yung mga future blankets na, may own interpretation, may own, kung ano na idadagdag ko, like kunwari, may embroidery or what, or may inkle woven na strap dun sa ano. Basta the first thing we will do is talagang replicate it. And after that, innovation na. Yeah, so that's our priority project for Isinay, no? Kasi what we can do is probably look at also the other collections from the museums, no? Meron dun sa American Museum of Natural History. We saw there yung very vibrant na indigo na Isinay blanket. That's more than 100 years old na siya, pero vibrant pa rin yung color. Maybe I can show you some of the slides from that research. There's also a collection from the Newark Museum, ganun din, no? And kung titignan natin maigi yan, siguro these were the first Isinay blankets. And again, there was sharing also with Ifugao, no? Pero kung kakausapin mo rin yung Ifugao, very distinct din yung kanilang Ika tradition. So we don't know who shared what and how, no? But maybe through trade and intermarriage, no? That was shared. Okay, so with the current revival now, marami bang nagka-interest naman na fellow Isinays or non-Isinays to go into weaving in Dupax? Meron. Actually, meron mga nagpapaturo ng weaving sa amin. Siguro gusto din nila maging business. Pero sabi ko sa kanila, dapat yung una, yung hindi yung mga, kasi gusto nila yung inkle kasi madali lang yun eh. Siguro mga 1 inch na fabric lang yun. So sabi ko, if you really want to go into this, into weaving, talagang ituturo ko, kung gusto nyo, ituturo ko talaga sa inyo yung backstrap, yung ikat, para yung pinakaunang matutunan ninyo yung pinakainasam namin noon. Like, kung ano yung pinakamahirap, yung dapat doon kayo magsimula para at least going back, mas madali na yung mga iba. So, meron naman, may mga mommies na gusto, pero syempre we have to see yung nila, yung eagerness talaga nila hanggang dulo. So, yun naman yung importante, Doc Aiken, dun sa weaving. Talaga yung eagerness nila kahit mahirap na, they still continue. Kasi we saw a lot of weavers na nag-give up dun sa gitna pa lang kasi talagang mahirap siya. Yeah, it's difficult kasi for our participants here, the layers of weaving, no, yung may basic weaving, dapat marunong ka, and then may advanced weaving. So all have to go through the basic first, no, before you can advance, no, kasi mga stages yun. Kung hindi mo alam yung basic, then lost ka along the way. But again, like you said, the commitment and patience is very, very important. Okay. Madali siya in theory eh. Pero if you do it already, yun, madali siya. Pero if you continue doing it, mararamdaman mo mentally and physically yung hirap niya. So baka dun ka yun yung challenge. Okay. But it's a nice challenge. Yeah. Thank you, Jeannie. We have questions from our participants. May tanong siya, is it possible po ba na magkaroon ng weaving workshop dyan sa inyo para sa aming mga taga Manila?
But yeah, actually, dun sa weaving studio namin dyan sa Dupax, you just message us, Arugahan Woovens. Yung mga tourists na pumupunta dyan, nag-aano sila, gusto nila magkaroon ng mini workshop habang namamasyal sila sa amin. So, meron kaming mga workshop like mga small projects lang muna. Like yung basic ng weaving. And then kung gusto mo mas maging complex, medyo complex na yung pinakita ko kanina, yung frame weaving. Yon, medyo complex na yun. Pero kung gusto niyo talaga yung weaving, which is yung tilar ang gagamitin or yung backstrap, it will take a few days for you to stay in Dupax para talagang maturuan namin kayo ng weaving. So, schedule niyo lang sa amin, and then what kind of weaving you like, then we can arrange naman eh. Very accommodating naman kami when it comes to people who wants to learn how to weave. Yeah. And also the Corditex does also some weaving workshop na kung invite. We have a resident weaver, then yung mga basics na ng weaving, no? So we can also do that in schools, no? And also at UP, kapag mainit, no? Yung, okay yung weather, no? Now kasi umuulan, no? So it's hard to do it, no? It's best to do it outdoors, no? Okay, the next question is there a cost in partnering with PTRI? What are the materials, partnership support needed to start up the weaving community, and how much is the estimated amount per weaver in starting up the weaving industry or the hobby? So siguro mag-start tayo sa first question. Is there a cost in partnering with PTRI? Ang ginawa ko lang nun, pumunta lang, you just have to email them na mag-visit, you want to visit them. Siguro the first thing you do is visit them para lang umikot dun sa facility nila. Kasi kompleto yung facility nila, ang ganda. Like from raw materials, makikita nyo hanggang finished product. Kung ano yung process nila, pati dyeing, andun. Pero, partnering with them, I'm not sure kung paano. Kasi I didn't partner naman with them eh. I just went to their facility, visit them, ask questions. Yun, ganun lang. And if you want to have a workshop na PTRI ang magtuturo sa inyo, just set it up with them. Meron naman silang mga cost na ibibigay for a workshop. Usually yung cost naman dyan, yung taong pupunta doon to teach you, and also yung mga materials. So, hindi naman ganun ka mahal. So, you just have to email them. Research nyo na lang kung ano yung email nila sa Google kasi it's there naman. So, actually, sa PTRI, maraming ganap, no? There are many activities of PTRI in various provinces. They set up yung mga weaving centers, no? And then they also give support by lending or giving looms, no? But usually yung tilar or yung footloom yung binibigay for some of the communities. They give support for giving threads, no? We receive at least 10 kilos of cotton threads, no, to start up and give it to our local weavers. And of course, madami silang mga innovations na ginagawa, like exploring bamboo material, no, for weaving. You just have to go to their website, no? Maraming mga interventions na ginagawa under Director Julius Liano. So you can probably check that out. There's also a new weaving hub doon sa PTRI, so you might want to check that out as well. Okay, also meron din silang because one of the major problems for master weavers or yung beginners weavers, no, once they graduate from once they weave, no, dapat meron ding recognition kasi skill talaga ang pag-weave, no. So they have already programs where it's also recognized na TESDA, so they give that kind of certificate, no, na binibigay. So maraming mga ganap din sa PTRI. Okay, the next question is number 2, what are the materials, partnership support needed to start up the weaving community, no? So maybe you can share how you started the Aruga, no? Baka yun yung gusto nilang tignan, no? To start up this weaving in a particular community.
Um, paano ba ako nag-start ako from my own pocket actually. Pero nung nagkaroon kami ng workshop dun sa Dupax, talagang lumapit kami sa ano, since hindi naman kami mayaman, so lumapit talaga kami kay Governor Carlos Padilla noon. We asked grants kung 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 bibigyan nila kami. So, very fortunate enough talaga na isa kasi si Carlos Padilla sa mga history champions ang tawag nila. So, parang one of his priorities is ibalik talaga yung mga nawalang traditions dun sa Nueva Vizcaya. So, nung narinig niya na merong gusto mag-revive ng weaving ng Isinay, game agad siya. Kaya since nung lumapit kami sa kanya, mas mabilis na nagrantan kami ng funds. So yun, pwede niyo gawin, lumapit kayo sa sa DTI, yan. Sila yung nag-handle diyan kasi connected yung PTRI sa DOST, 'di ba, Doc Ikin? Oo. So yun, so lumapit kayo sa DOST, DTI, tourism also, they can help you also with that. And also yung local government. Pwede niya. Medyo matagal lang pero it will come naman kapag talagang very passionate kayo about it. Yes, may mga support naman na binibigay for local weavers. Like I said, yung lending ng loom. And then, of course, if you want basic weaving, they can also give training. No, you can also invite Jeannie to teach you how to weave sa loom. Meron din mga backstrap loom weavers. You can also invite them. Pero kasi the cost of the loom, that foot loom is how much na kaya ngayon? Para during my time is 40,000 yung isang yung isang tilar. Okay, the big one, yung 32 ang width. The bigger one, no? But you can actually have that made, no? Kung may kilala kayong karpentero or like manang katis, no? May mas cheaper than 40,000. You can buy it for less, no? I-construct yun, then assemble. We have friends from Abra also who construct foot looms, no? Meron din mga local carpenters, no? But kung alam natin yung structure ng loom, pwedeng ipagawa yun sa carpentero, mas cheaper eh. And then of course, yung backstrap is the easiest, no, to start basic weaving kasi it's portable. You can carry it anywhere. You can hang it in somewhere in your house and start the basics, no. Yun yung pinaka madali, no, for startup or beginner weavers, no, to start with the backstrap loom. Then Pero naman you can buy it muna, no, yung commercial ka muna mag-start, no, kasi mahirap yung cotton, nababalit, it takes time. So you can start with the regular thread first, practice sa backstrap loom and ganoon, no. Okay. Number 3. Daming tanong ni anonymous attendee. Okay, number 3, how much is the estimated amount per weaver in starting up weaving industry today? Or per weaver, hindi po kami per day, per production po siya. For us kasi some weavers, nagulat ako, per day pala sila. Pero kami per production. So, ako personally sa Aruga, ewan ko kung mataas na to, ranging from 300 to 500 pesos per yard. So, medyo... Per yard? Oo, per yard. Kaya kasi alam ko kung gaano kahirap eh. That's why siguro tinaasan ko ng konti. Yun. Para happy din sila. Para hindi sila mag-quit. So, yun. Kasi sila naman talaga ang gumagawa ng Ako, what I do, I do the design. Yung weavers ko, ayaw kasi nila gumawa ng design. So what I do the design. Tapos sila na bahala mag-implement or mag-apply nung design na ginawa ko. Kasi alam naman na nila mag-warp hanggang sa mag-weave. So, yan. Yeah, siguro pwede nating banggitin sa mga weavers, mga participants on this webinar that it takes a while to weave. Like it would take about 2 days to warp
Yes. Sa footloom lang. Sa backstrap, of course, that would take probably 3 hours, no, to warp a 4 yards length, no, for a backstrap. Pero sa footloom, that would take 1 to 2 days, no, for the warping of maybe 60 yards, no. Yung haba ng ano, tama ba? 60 yards? Yes, oo. 60 Tama po. yards per foot loom. And then magwi-weave ka, matagal din 'yon, no? So depende kung masipag ka. Yung dressing ng loom pa lang, Doc Ikin, ang hirap na. So ilalagay mo isa-isa dun sa butas ng sa warping. Yeah, matagal din 'yon, no? So and then after that, magwi-weave ka na, and then after that marami pang proseso that goes in between, no? Especially if you put the designs through the warp, mas matagal din 'yon, no? So hindi madali, no? So if you buy or if you see woven fabric, wag niyo nang tawaran. Kasi mahirap talaga yung process. So if I see the work, no, of a weaver, ito yung price niya, just appreciate na lang, kasi kung tatawar pa tayo, ano na lang matitira sa kanila, no? So we have to look at the labor, materials, the design, and the craftsmanship that goes with the weaving, no? Yeah. So can you tell us more about Arugahan Wovens? Ano na ba yung mga products nyo? And then where can we find, or where can we order if they are interested to buy your newly handwoven products? Oo. Meron naman kaming Facebook and Instagram, so you can message us lang there. Ito yung lagi kong if they're asking catalog, kasi Doc Ikin, medyo nahirapan ako mag-present ng catalog kasi sa weaving, kasi kung ano yung nagawa mo sa first, tapos nabenta mo na, hindi mo na siya mauulit. So, kung isasama ko siya sa catalog and they wanted that kind of design, wala na akong mabebentang ganun kasi na-sold out na siya. So, parang medyo nahirapan ako doon. Pero if I can show you, syempre, magchat-chat talaga tayo dun sa Arugahan Wovens, if you message me, and then that's where we will discuss. That's where we will start on how yung orders, if you want to order or . So I can just show examples, and then yun. Usually customized kami. Tapos yung mga products namin, meron pa rin kami pang baby wearing, which is the sole product talaga of Arugahan Wovens. Kaya nga siya Aruga. And then, meron din, we innovated din na meron din na kaming mga RTW, ready to wear, may mga boleros kami, skirt, pants, gano'n. Meron din kaming polo for men. We're starting to produce na also more for men kasi marami nagreklamo na, but puro pang babae lang to. So, yun. So you have, well, of course, ang produkto ni Arugahan Wovens, you can find them on Facebook, no? If you want to communicate with them. So they have blankets, baby wearing, fabric, apparel, may shoes, bags, belts, lahat na yata. Actually, lahat na. Yeah. So yun. Expanded already with the products. And then you can also catch them pag may mga trade fair, artisanal fair. Yes, oo. Yeah. I'll be joining pala yung hobby fair sa October 12 to 13. Basta I'll just announce na lang. Basta October yan, every October. So we're there if you want to visit us there soon sa October. Okay, so I think that's it. We went over time na, but that's okay. So we would like to thank Jeannie for sharing the journey, no, of reviving the Isinay weaving tradition in Dupax del Norte. Do you have some parting Dupax del Sur? Do you have some parting words? By the way, meron din yung isang project on the community dictionary ng Isinay, which took many years in the making, led by our linguist, Dr. Lawrence Reed. And also this is in working with the community elders, no? Ang cover niyan ay yung Isinay blanket, no? Can you show that again? Ay, this one. Ang cover ng
a community dictionary is inspired by the Isinay Ikat blanket, no? Some of the patterns, no? So I hope you can also grab this book. It's a passion work, no, for the revival of the Isinay language kasi endangered yung language nila and then endangered din yung culture. So this is one way of helping the community also, no? This is community led, no? Sila din yung may gusto, no, na to really revive their languages and their culture for the Isinay. Okay. Any last words from Jeannie? Oo. Thank you for listening to our story, and hopefully we are expecting na sana you support us also, and thank you Doc Ikin for always supporting us, lalo na yung mga Isinays, and reviving our culture, and sinasali mo kami sa mga ganito para we will share our story and to put Isinay on the map again. Yes. And thank you sa mga tumatangkilik lagi sa amin. Yeah. It's a pleasure to work with the Isinay, no? Very supportive sila. The community is lovable, no? They collaborate, no? They're very helpful. Kung ano yung kailangan, they find ways, no? Just to come to that project, no? Yung goals, to arrive at the goals of the project. Okay, so we have a web page here. Meron kaming website ng Cordillera Textiles Project. So this is a description of what the Corditex is. And if you missed the previous webinars, meron kaming recorded series, no, of webinars on this page. And then we will also add the Jeannie's talk also here, no? I-upload namin dito. If you missed kung na-late kayo or if you missed the lecture due to typhoon, kasi medyo hindi pa maganda ang weather, you can actually listen to the previous webinars, no, of the Corditex. It's here. And then we'll add Jeannie's lecture. More interestingly, if people are asking about what the PTRI can do, we have a talk with Dr. Julius Liano, the director of PTRI, kung ano yung mga projects nila and other support that they can give to local weaving communities, no? Jeannie, baka pwede itong itap, no? Yes. For the Dupax Del Sur weavers, no? Okay, so we have guests also local weavers from Bontoc and also mga scholars on textiles on Mindanao. And then the last one we had was with Carol Ann Apilado. She's a Filipino-Canadian weaver who also started reviving, no, or documenting or reconnecting with the Bangar weavers in La Union, no? So these are very fantastic stories of weaving, no, Philippine weaving in general and specific to the local. Okay, so do see that, no, and ano naman siya, you can listen to it according to your own pace for the webinar. Okay, so with that, we would like to thank Jeannie, again, thank you so much for sharing your stories. And thank you din, Doc Iki. And thank you sa mga who listened and stayed with us. Do you have my website na ba kayo or FB? Wala. Wala po. Ay, sa Facebook and Instagram, meron po kami. Pero webpage, wala pa. Okay, thank you so much for our audience also for listening to our talk from Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you so much. So like I said, if you're interested to learn weaving, you can contact Aruga Handwoovens or support and their local products. No, Handwoven by Filipino, by Isinay community. Okay, thank you very much, Jeannie. Thank you. Yes, thank you po. Okay, have a good weekend. Bye. Bye-bye. Thank you.